Hello guys. Okay. Okay, so ngayon is August 2004. At alam niyo na pag August, sa mga nagsusubscribe sa akin, yung kilala na rin ako, August is ang ating anniversary. So, nasa thumbnail naman na. Ayan. So, ngayon, sobrang excited ako. Well, alam niyo na rin yan. Nandyan na rin yan. Kasi, finally, medyo kinikilig ako. Kasi, finally, hindi ko akalain na mapapurchase ko siya. Kasi nga, medyo ano pa yan. Actually, for next year pa yan. For next year or next year. Kasi talaga nanghihinayang ako sa pera pagdating sa pag ganun nakalaki. Oo guys. So, pero talagang nakisama ang panahon. Ikukwento ko yan while ina-unbox natin bakit ko siya nabili. Okay. Despite of yung price niya. Okay. So, okay. At bakit din siya? Sige, ikukwento ko na lang. Alright. So, ano yung last natin? Update. Ano ba yung last? Ito. Yun, yung for the month of July. Ayan. So, ito yung ating last. Ayan. Ito yung for last month. Ito ba? Oo, ito. Ito yung for last month. Kasabay niya si Shiro, which is a gift, no? Pero, yun nga, yung ano na ito is, teka lang, parang, ito na ba yung wait? Naguluhan na ako. Hindi ko kasi alam kung na-update ko na to dito sa Shiro or ito yung nauna, then ito. Hindi ko matandaan guys. Pasensya na. Okay. Anyways. Ayan. So, update ko dito for a month. Well, kita rin naman. Ayan. Nagagamit natin. Hindi ako bumibili tapos tinatamba ko lang. Ginagamit ko talaga yung mga perfumes ko. Iniikot ko yan. So, ayokong manghinayang and usually ganyan. Pag i-invest ka sa mga ganitong bagay, gamitin mo, wag mo lang itambak. So, kasi masasayang yung juice nito eh. After 3 to 4 years, medyo mapapanis na or mag-iiba na yung kanyang performance. Kasi nga, kung naka-imbak siya for 3 to 4 years, di ba? So, gamitin nyo yung mga perfumes nyo. So, wala na. Kalimutan ko na kung anong ano ko dito. Pero, again, amateur, panalo, marirecommend ko to. Though, hindi siya kasing blue. Kasi nga sabi ko sa blue series ko ngayon, medyo ito yung pinaka-blue. Si Dylan Blue. Siya yung pinaka parang blue na blue. Like, pag naamoy mo, blue. Ganon. Siya yung pinaka-blue. Ito naman yung pinaka para sa akin. Hindi ko pa alam. Currently, bago ko to i-unbox, siya yung pinaka-best na blue sa akin. Parang nandun siya talaga sa, ano ba? Ito kasi medyo may pagka-aggressive blue. Juvenile ba to? Medyo pang ano kasi to eh, pang pwede sa bagets. Pwede rin sa mga 30s. Parang nandun siya sa juvenile na medyo young pro, no, na vibe. Ito siya and medyo matapang-tapang. So okay, nga kaya nga blue na blue. Medyo nagpapapansin na blue, ganun. Ito naman is parang pang all for me sa ngayon, siya yung pinaka the best na blue dahil nga dun sa kanyang mango na top note, no, or opening. Talagang wow. Amoy na amoy mo sa kanya yung mangga. Oo.
yung mangga na green. Green na papunta na sa dilaw. Wow. Ang bango. Bango talaga, guys. Lahat na. Bango talaga. Ayan, so ginagamit ko to sa work. Ayan, ayan, mag-iisang buwan na. And lagi ko to ginagamit. Kasabay nito ni Shiro na-surprise ako. Ito naman is, ayan, halata naman. Halatang-halata, hindi ko kayo niloloko. Ayan, halatang-halata na ginagamit ko talaga. So, itong sabi nila is parang Aqua di Gio. May nakapag-comment sa ano ko. Pero since yun yung kwento ko, since every time na nasa labas ako, like Sephora or Faces dito, tinatry ko yung OG na Aqua di Gio, yung pinakauna, yung ganito, yung frosted. Hindi talaga siya nagre-register kasi nga yung amoy niya is very yung madalas gayahin. Kaya parang wala na siya, hindi siya ma-recall. Alam ko okay, mabango siya, nababanguhan ako. Like, usually, pag nakaamoy ko ng pabango, pero wala siyang recall sa akin kasi nga, ang daming, para siyang ayun, kumbaga parang siya na yung pabango ng halos lahat na ginagaya ng mga, sige sabihin na natin, kung sa bench may maamoy ka ganyan, sa pen shop, sa oxygen, sa human, hindi ko sure, pero parang, kumbaga parang, siya na yung laging ginagaya. Yan, mga Blue de Chanels, mga Cool Water, yan yung mga madalas gayahin. So, parang yun nga, every time na inaamoy ko yung OG, yung frosted na Aqua di Gio, hindi ko siya ma-recall kasi para siyang yung lahat ng pabango na naamoy ko na common. Ayun. So, but surprisingly dito kay Shiro, nagigets ko yung sinasabi ng iba na nasa unique. Kasi, pag inaamoy ko si Aqua di Gio, hindi ito yung naamoy ko. Hindi. Pero itong si Shiro by Ajmal, talagang meron siyang recall. Or siguro talagang may recall na siya talaga sa akin kapag meron na talaga akong sariling bote. So siguro pag nakabili na ako ng OG na Aqua di Gio, baka ma-recall ko na siya kasi nga sa akin kumbaga unlimited. Kumbaga pwede kong amoy-amoyin sa balat, sa papel, sa fabric, sa kung saan man. And anytime gusto ko amuyin, medyo masasanay yung ilong ko. Magkakaroon siya ng recall. Pero ito, wow. Ito talagang ang daming nabanguhan dito, guys. Nako-compliment ako dito lagi. Ayan. Yung katrabaho ko, yan, shout out. Yan, every time daw na naamoy niya to, sa pinto pa lang daw, alam niya nandito na ako. And parang ito pa lang yung pabango na simula nag-start ako. First time ako nakarinig nun, na pag naamoy nila yun, alam nilang ako daw. Hindi, yung Sauvage, yun yung una, then ito. Yan, pangalawang sa the rest of and Hawas pala. So yung tatlo, parang doon nila ako kilala, yung Dior Sauvage, sa si Hawas. Then ito yung pangatlo yung sa Shiro naman. Bango na ito, guys, promise. Yan. Katulad ni yung isa pang blue, yan, halata naman, wala na rin. Yan, si Abercrombie & Fitch Fierce inspired. Yan. So, wow, great job kay Ajmal. Ayan, hinihintay ko yung isa pa. Hinihintay akong isa pa. Ayan. I-ano ko lang kayo doon. I-update ko kayo. Anyways, 9 minutes. Ayan na naman tayo. Hindi na talaga ako nagbago. Talagang madaldal ako kapag nasa camera na. Pero pag walang camera, mas mahihain pa ako sa makahiya. Ayan. So guys, ito na. This is it. Nakakilig. Yan, box na natin. So, yes. Ayan. So, bago nga pala. Ayan na naman ako. Ayan. So, yan, box na natin. Ito, ang cute nung niya. Yung nabilad ko is website. Dito yun. Local website. So, Saudi website siya. Saudi based. So, ito yung kanyang packaging. Yan. So, karton siya na may handle talaga. Galing. Yan. So,
Okay. Ito ba yun? Kasi dalawa. Wait. Actually, bumili na ako ng tatlo. Ayan, sa tatlo. Kasi, ikukwento ko din ulit kung bakit. Ayan, so, hindi ako nag-haul. Hindi ako nag-haul. Sige, ikukwento ko kung bakit. I-explain ko. Kailangan ko mag-explain. Ayan, so guys, ito na yung ating, i-unbox na natin. Ating mahiwagang mamahaling pambukas. May pambili ng pabango pero walang pambili ng magandang. Wala man lang ako aesthetic na pambukas. Ito talaga yung pambukas. Ayan. Okay. Oh my God. Ito na. Kaya ulit makita. Hindi. So, baotin na lang. Ayan. Wow. Nicely packed. So, ano talaga siya? Binusog ng bubble wrap para talagang safe. Ayan. And yeah. Ayan. Hindi kasi may puti ako nakita. So, ano pala siya? Ayan o. So, butas. So, yung sticker, yung information like name and address, ito pala yun. Kala ko kasi may bagong papel sa loob. Anyways. Ayan, so. Aha. Oh my God. Meron na rin ako. Finally. Nakakilig naman. Ayan. Legit. Okay. Legit. Isang tingin ko pa lang. Yeah, legit. Kasi alam ko yung ako sa mga yun nga, diba, lamang ko, Green Hills dati. So, alam ko yung packaging pa lang at itsura ng kahon. Kahit by far, alam ko na kagad kung fake. So, ayan. Tapos natin. So, ayan, sinisira yun dapat. Wow. Ganda ng packaging. Ganda ng pagkaka-package pala. Alright. Bleu de Chanel. Eau de Parfum. Oh, yes. Ayan. So, ano siya? Embedded. Engraved. Embossed. Ayan. So, Bleu de Chanel Paris. Eau de Parfum pour homme. 100 ml. So, ano siya? Parang hindi lang to navy blue dark blue. Or paputan siya sa black na blue. Tapos may logo ng Chanel. Ito bang first Chanel ko sa buong collection? Parang, oo, kasi sa Chanel ang bala ko lang naman, ang nasa wishlist ko lang naman is ito, tsaka si Allure Extreme. Yun lang. So, yeah, first Chanel. Wow. First Chanel. Ayan. Okay, bakit si Bleu de Chanel? Okay. Bakit siya? Actually, nalalagay ko siya sa tatlo lang naman yan eh. Ilalagay ko yan sa anniversary special, sa Christmas, or sa birthday ko. Doon lang naman umiikot. Yung mga talagang parang medyo nasa top ko sa wishlist. Doon lang naman sila iikot eh. Sila yung pagpipilian ko. Siya na ba yung bibiliin ko for anniversary? Siya na ba yung for Christmas or New Year or sa birthday? Yung tatlo lang naman yan. And usually ito talaga, ilang beses ko na siya nalalagay sa finalist. Pero dahil nga ang mahal niya,
kahit doon sa pinagkukuhanan ko na wholesale, ang mahal niya pa rin, namamahalan pa rin ako, nangihinayang ako, kaya hindi ko siya nabibili. So, ngayon, ba't ko siya nabili? Hindi ko alam. Pero, one time, nagsisearch ako for pabango. O yan, sige. And then, lumabas siya sa Google. Wait nga, ayan ako muna. Kaya wala makakita, in 3, 2, 1. Nabasa. Ano kasi? Wait. Kinabahan ako, guys. Nabasa kaya? Kasi nasa sahig ako. Wala ako sa kama. Oh my God. Ang higpit kasi nung pagkakahawak ko sa kahon. Sana hindi na. In 3. Hindi ko na ikakata. Magnetic kaya. Pag to hindi magnetic, patay magnetic. 3, 2, 1. Tada. Hindi ko na ikakat. Huwag na. Ayan. Ito yung kanyang cardboard. Ang higpit kasi nung pagkakaano ko, mali ko rin. Nakaganon ako, halos nakapisil. So, hindi ko siya na-loose. So, talagang, tapos, kinuha ko siya by capsule. Kaya nahul. Ayun. Diba? Ayun. So, walang crack. Thank you. Kasi, solid to. Bumagsak siya sa sahig. Kasi nasa floor. Ayun. Kinabahan ako. Mabasag na yung dito. Wag lang daw. Ayan. Teka lang. Hindi ko muna medyo ako na-excite. So, ayan nga. Blue edition na yan. Ito yung kanyang packaging. Ayan. So, navy blue and black. Ayan. Tapos may logo. Yes. Ingredients. Made in France. And batch code 8802. Okay. Medyo pawisan ako doon. 8802. Ayun. 8802. Talagang barely mo siya makikita. Ayan o. Ito siya. Ayan. 8802. Naka-front cam ako, guys. Ayan. So, ayan. 8802. Ayan. Pag nakaano siya, talagang halos hindi mo siya makikita. Ayan o. Sa pagkaano, parang laser ang pagkaano sa kanya. Hindi siya sticker or hindi siya print. Para siyang ni-laser sa bote. So, ayan. Isa yan sa mga na kung orig. And, dati ito daw yung yung magnetic. And, hindi lang basta magnetic. Dapat, tumapat siya. Kung ito ang harapan, dapat mag-logo siya na C. Hindi siya pwedeng gumanyan. Or kung paano mo siya hinulog. So, pag hinulog ko to at gumanon, siya ay authentic. So, ito ang harapan. Ipapasok ko siya ng ganito. So, dapat gaganon yan. Automatic. Okay, guys? In 3, 2. Ano ba? Hinihigop ba? In 3, 2. Ayan. Ayan. So, nag-ano siya? Nag-horizontal. So, pag kahit anong pasok mo sa kanya, pa-vertical or kailangan siyang mag-horizontal ng kusa. Ayan. Diba? Ayan.
So, authentic. Ito ang kanyang bottle presentation. Bago muna yung kwento ko. Yan. So, Bleu de Chanel, Eau de Parfum. Yung logo ng Chanel sa cup. Ganda. Cup pa lang, ano na, sulit. Yan, yung kanyang mga mls, made from, brand, andito sa ilalim. And yung kanyang batch code is talagang super laser. Ayan o, maano nyo yung pagka-laser nyo eh. Yung talagang super pulido. Super, parang halos gakarayom yung nag-engrave. Ayan. So, yan. Napakalinis. Walang mga... Kasi pag mga, ano na to, mga counterfeit, medyo yung hindi pulido. Maano yung pagkapulido nung font. Ayan. Kumbaga, may talagang, kumbaga, parang HD. Ganon. 4K. Sobrang pulido niya. Wala siyang mga, yung onting, sa mga letters, may onting, tawag doon, lagpas. Kumbaga lagpas or ano. So, sobrang ano niya. Wow, guys. So, square bottle na ano to, yung bote may kulay. So, for sure, yung kanyang juice is transparent. Ayan. Oh, elegante. Ayan. Ikilig ako, guys. Alright. And yung kanyang atomizer. Ayan. According dun sa nakita kong ano, maiksi. Kumbaga kung ano yung laki nito, dapat yun na yun. Kasi yung counterfeit nito, pag tinanggal mo yung taas ng atomizer, medyo meron pa siyang sobra sa loob. Kaya mas mahaba siya. So, dapat kung anong laking down nito, yun na yun. Okay, yun nga. Ayan o. Sige, angat ko lang konti. Ayan o. Kita nyo yung gap? Yan dito ako sa itim. Yan na yun. Ayan o, may gap siya, di ba? Ayan o. Yung counterfeit nito, mas mahaba. Mas, kumbaga pag hinugot mo to, meron pa siyang, ito pag kinuha mo, ito na yun. Ayan na, inangat ko ng ano. Ayan, yan na yun. So, that maliit. Ayan. So, try na natin. Wow. This is it. Do alam ko na yung amoy nito, hindi na to bago sa akin. Lagi ko to inaamoy pag nasa labas tayo. So, amoy na natin, guys. Sa balat na. Alis naman ako. So, in 3, 2, 1. 1, 2, 3. So, hindi ko po siya inaamoy like mga 7 seconds. Kasi pinapa-evaporate ko yung alcohol niya. Wow! Iba nga talaga pag may sarili ka ng bote tapos inaamoy mo siya sa kwarto mo or sa bahay mo. Yung alam mo sa'yo na. Iba talaga, guys. Trust me, siguro sa first time na bibili ng pabango, iba talaga yung pagkaamoy nyo sa mga testers, sa mall or sa bilihan. Pag nabili nyo na yung mismong bote nyo, iba talaga eh. Kaya feeling ko si Aqua Di Gio, magugustuhan ko yung pag nabili ko na yung mismong bote.
Wow, ang bango. Nagigets ko. Sorry. Sorry, Ralph Lauren. Kasi same as Aqua di Gio, since lagi rin nagagaya si Blue de Chanel sa mga inspired by kasi nga sa kasikatan niya. Pag inaamoy ko yung tester niya sa mga Sephora, parang sabi ko wala ring recall. Oo, mabango, blue, pero parang ordinary. Okay, yun yung kanina. Parang na-ordinaryuhan na lang ako kasi nga parang ito yung amoy nung mabibili mo nating 100, 150 pesos sa Pinas, di ba? Sa mga inspired by, alam niyo na yan kung sino yan. Or 250, hindi ko alam. Pero kumbaga yun yung amoy. Pero guys, ito na amoy ko, iba talaga. Pag bote mo na. Unang pumasok sa akin, hindi lang blue. Blue, rich blue, like literal rich. Ano bang rich? Amoy mamahaling blue. Nagigets ko na kung ba't gusto nila yung Eau de Parfum. Medyo matured yung atake niya. Good for mga young pro pataas, no? Ako nasa ano na ako ano na ako. So 38 ako ngayon. So papunta na ako sa 40s. So mga pang okay na sa akin to. Okay na sa akin to. Medyo babagayan ko na lang, pwedeng suit, pang suit to eh. Pwede rin namang shirt. Ito okay na rin to. Nasa pagdadala na lang. Actually napaka-versatile niya. Pero ngayon ko na-realize na ang mamahalin nung amoy niya. Amoy mamahalin. So parang okay lang pala talaga yung price tag niya sa amoy niya kasi talagang amoy mamahalin nga siya, guys. Hindi ko to na-realize pag inaamoy ko yung Blue de Chanel sa Sephora or sa Bloomingdale's, yung inaamoyan ko dito or sa Nichols. Hindi. Ordinary siya sa akin. Pero itong nakuha ko na, amoy ano siya, ano? Amoy mamahaling blue nga. Ayun, yun yung pinaka parang ano ko sa kanya, matatandaan. Mamahaling blue. Oh my God. Panalo, guys. So ano to? Ang kwento ko dito, 2014 to, Eau de Parfum. Pagdating ko dito sa Saudi, kasi dito ako, nag-start ako sa Saudi 2014. So February. Andito na yung kapatid ko, yung panganay. And nakilala ko si Blue de Chanel dahil sa kapatid ko naman na panganay. Kung si Dior Fahrenheit, na familiar ako sa kanya dahil dun sa kapatid kong pangalawa, which is na mayapa na. Itong Blue de Chanel, Lacoste, Dior Sauvage, doon naman yun sa panganay. Ayun. So, yun, mahilig din yun sa pabango. Kaming tatlo mahilig sa pabango. Ate ko rin, hindi siya mahilig, pero napapabango din siya. Pero nakuha namin yung pagkahilig namin sa pabango sa nanay namin. Yung nanay ko nangungulik din ng pabango niya. So, ayun. So, okay. Bakit ko nga pala siya nabili? Despite of yung kanyang price. Bakit? Kasi yun nga, one time, nag-scroll lang ako, yung unang-unang site, Arabic. So medyo, since Arabic siya, medyo, ano siya sa akin, kasi hindi ko siya kilala. Then, chinek ko, then inano ko, nireview ko, maganda yung reviews niya, ang dami niyang, ang ganda, yung positive, positive ratings, pataas yung ratings niya. And mukhang legit. Nung una sabi ko, mukhang legit naman talaga. Kasi talagang hindi naman too good to be true yung mga price. And hindi lahat nakasale. So, medyo, okay. Kasi memorize ko halos may knowledge ako sa mga presyo ng retail, sa wholesale, sa online. So, hindi siya too good to be true. So, sabi ko, okay. And naka-under siya nakalimutan ko, sa Ministry of Interior yata. So, legit siya na site. So,
Sabi ko, sige, tatry ko. Blue de Chanel, Clinico. Okay, ba't si Blue de Chanel? Nung in-scroll ko, sinearch ko siya, ito is 700 plus siya sa Sephora, retail, for a 100 ml Eau de Parfum. Okay? Sa pinagkukunan ko, ang pinakamababa ko na doon na negotiate is 550. Okay? Ang pinakamababa ko naman na nakita sa online is nasa Amazon or nasa Noon, which is 500 sarado in Saudi Riyals. Wala nang 500 below. 499, wala. Wala akong nakita. Kung meron man, too good to be true, 100 na Blue de Chanel. Pag yan, ano ka na dyan, red flag na yun. Hindi ko na chine-check yan. Alam ko na yan. So, nung nakita ko to, 360 Riyals. Okay. Sabi ko, hindi siya too good to be true na 100 to 150. Hindi rin naman ganun kalayo yung 360 sa 500. So, kaya ako siya clinic. And yun nga, doon nga ako nag-review. In ako yung site niya. Then, trinay ko. And, eto na siya. So, kaya sobrang kilig ko kasi finally, nabili ko si Blue de Chanel for 360 Riyals. Ang kapresyo niya ay, wala siya kapresyo dito. Medyo, ang nabili ko siya na ang kapresyo niya parang sila Dior Sauvage. Oo. Nabili ko yata si Dior Sauvage noon, 2016. 340 sa duty free Abu Dhabi. Ay, dirhams yun. Sino ba 300 plus ko? Anyways, kung baga yung presyohan niya, mga YSLY, diba, mga Dior, 40 Riyals na lang kapresyo niya na si Dior Homme Intense ko. Kasi sa buong collection ko, yun na yata pinakamahal ko. Sinagad ko 400. Yun na yun. Kasi ayoko talagang gumastos ng 500 pataas sa isang bote lang ng perfume. Okay. So, kaya sabi ko, sumakto pa anniversary special. So, wow. So, talagang sumakto siya pang finale talaga dahil medyo nahilig nga ako sa blue this year dahil nga dun sa meron ako na amoy na expat. Doon ko na-realize na bango pala talaga ng blue. So, ayan. Ayan. So, kung nakikita nyo yung box. Ayan. So, ito yung mga blues natin. Ayan. Sila Ajmal. Ayan. Sila 9 AM Dive. Ayan. Sila Mihara. Ana Shama. Ayan. Si Turati Blue. Ayan. Then, sinunod-sunod ko na talaga yan ng blue. Ayan. Dylan Blue. Hugo. Then RL. Ayan. So, medyo na-hook talaga ako sa blue. So, hindi ko man nabili si YSLY kasi nasa wishlist ko siya for blue. Actually, siya yata yung 4 July ko. Kaso nagkataon, nag-sale si Hugo. So, inuna ko na yun. So, medyo laglag si YSLY. Baka isingit ko na lang siya sa next year, si YSLY. So, siya dapat ang ipang-aano ko sa, ipang anniversary ko. Kaso, mas mura si Blue de Chanel. Kasi 370 si YSLY. Mas mura si Blue de Chanel. Eau de Parfum pa, hindi Eau de Toilette. So, inuna ko na to guys. So, napakasaya ako guys. Hanggang ngayon, kinikilig ako. Wow. Medyo kinakabahan nga ako kanina kasi kala ko talaga hindi kaya counterfeit. Kasi nga first time kong bumili dun sa site. Pero ito pa, hindi ko pa siya nako-confirm. Bumili na kagad ako ng isa pa. Ayan. Sa kanila. Same company. Kasi nga, ito pala. 35 minutes.
Ito yata isa pinakamahaba ko. Anniversary special naman, okay na yan. Kaya ako nga pala siya binili doon. Sige, sasabihin ko na. Sa mga taga-Saudi ngayon na nagko-collect, try nyo yung maryiris.com. Ayan. Pag chinek nyo yung kanyang site, meron doon mga sale. At yung mga sale niya, kung sino yung mga mahal, siya yung nagmumura. Like ito, si Blue de Chanel, nasa 700 to. Pero doon, 360. Actually, si YSLY nandun din. From 370, sa pinakamababa ko sa records ko, mabibili mo lang siya sa Mary Iris ng 310. Si Dior Fahrenheit, which is contender ko din for this month, is 318. Bakit si Fahrenheit? Kasi nga sabi ko, nag-umpisa din to dahil dun sa kuya ko. Yung sa nawala ko ng kapatid. So, yun yung parang tribute ko sa kanya kasi parang dun siya nag-umpisa eh. So, parang yung favorite niyang perfume, iyan ko sana ngayon. Oo, pero meron pa naman akong isang taon. So alam niyo na, baka sa August, yun na. Yan. So, ayun, nandun din sila Profondo. Hindi, si Profondo hindi siya nakasale. Si Profumo, yung itim, nasa 300 plus. Imagine, 125 ml na Profumo. Nasa 300 plus. Kaso hindi ko siya gusto. Kasi medyo, wala lang, hindi ko masyado na siyang matured. Hindi ko lang siya ma-appreciate ngayon. Pero actually, isa siya sa pinaka-bestseller doon. Si Profondo. Siguro yung mga Arabo, mas gusto yon kasi nga malalaking tao yung mga Arabo, so mas gusto nila mas matured pa. Kumbaga lalaki yung ano nun eh, scent profile, no? So, and siguro matagal na silang may mga ganito kasi afford naman nila. So, siya yung isa sa bestseller doon, si Profumo, yung itim. Ayun. Okay. So, quick thumbnail. Ito na yata pinakamahaba ako. Sa side ko na lang guys kasi nagre-reflect. Ano ba? Okay. Happy anniversary. Bye guys.